Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa Nacho City ay lumipat ang eksena sa Baye County, partikular sa Snow Mountain Pavilion, kung saan makikitang nakatayo si Prefect Zhang at Princess Ningjie sa gitna ng nagkalat na mga bangkay. Sa kanyang isip ay napasabi si Magistrate Xiao na si Zhang Chong pala ay napakalakas at sino raw ba itong individual na kasama nito na nagmula sa Blackwater Organization, papaanong nangyaring ang martial arts nito ay ganito kataas. Napa-flinch nang biglang lumapit si Prefect Zhang kasabay ng pagtagaktak ng malalamig na pawis ay tinanong si Prefect Zhang kung ano ang binabalak nitong gawin. Binabalak daw ba nitong patayin ang isang imperial official in broad daylight? Siya raw ay isang magistrate na inappoint mismo ng hari, siya ay isang Jinshi scholar ng Yu State. Sa kasamaang palad ay nagbigay lang ng sarkastikong remark si Prefect Zhang sabay tagpa sa kanyang leeg, dahilan ng panginginig ng mga opisyal na nakasaksi. Ang mga ito'y hindi makapaniwalang talagang pinatay ni Prefect Zhang si Xiao Wachang na magistrate ng Baye County. Biglang inangat ni Prefect Zhang ang decree. Umano'y ayon sa kautusan ng Emperor, once na siya ay makarating sa Baye County ay maaari niyang gawin kung ano ang nararapat, dahilan upang agad na maghugas kamay ang mga opisyal nagrason na sila ay walang anumang koneksyon o kinalaman kay Magistrate Xiao. Kasabay ng pagsinyas ni Prefect Zhang ay may kung anong bagay na kinuha si Ning Baying o Princess Ningjie sa kanyang damit, isang listahan, ibinigay sa isang sundalo. Nagbigay ng utos na kaladkarin ang lahat ng mga nasa listahang ito at patayin, isang bagay na agad namang sinunod, maririnig ang hiyaw ng pagmamakaawa ng mga opisyal. Thus mula nga rito ay pinapatay ni Princess Ningjie ang mga korap na mga opisyal na nasa ilalim ng kontrol ng Su family, at tumigil lang hanggang sa ang mga ito ay nabawasan na ng 80%. Ang mga natirang opisyal ay hindi pinatay, gayunpaman ikukulong, upang maiwasang magdulot ng gulo sa mangyayaring Great Battle. Lord Zhang saad ng isa, marahil sila raw ay hindi malinis ngunit sila ay loyal pa rin sa Majesty, kaya sino pa ang mamamahala sa government affairs kung sila ay ikukulong nito? Sumagot si Prefect Zhang na hindi na nila kailangan pa ng mamamahala sapagkat ang Great Battle ay parating na, ang Baye County ay agad na isasailalim sa batas militar. Kasunod nun ay sumigaw sa kanyang mga tauhan na ikalat ang kautusan at isil ang buong Baye County City. Walang sino man ang maaaring pumasok o makalabas. Mula doon ay nilid ni Prefect Zhang ang 2,000 elite na mga sundalo upang disarmahan ang 3 garrison ng Baye County, at ang bagay na ito'y madali lang na naisagawa. Pagkatapos na ma-execute ang lahat ng mga commander ay pumili si Prefect Zhang ng 400 elite na mga sundalo mula sa hanay ng mga ito at in-incorporate sa kanyang sariling army, then sila ay nagsimulang magwalis, wipe out ang lahat ng mga western merchants at warriors na nasa Baye County City, pinurga ang lahat ng mga personnel ng suklan na nasa mga government offices at makalipas lang ang ilang oras, ang Baye County ay tuluyan ng nasa ilalim ng kontrol ni Prefect Zhang. Young Master Shin, sambit niya sa kanyang isip, siya raw ay hindi nabigo sa kanyang misyon, tuluyan niya nang na-takeover ang Baye County, maaari na itong kumilos ngayon. Sa Shuilang City naman, partikular sa training ground ng Lord's Manor ay patuloy pa rin ang pagwiwelga ng Loot Army, atat na atat ng manglot. Hasambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, umano'y kapagka hindi niya hinayaang kumilos ang mga ito sa lalong madaling panahon, tiyak na siya ay kakainin ng mga ito ng buhay. Alright, sigaw niya, kung ganun siya ay hindi na magsasayang pa ng mga kataga, nagbigay ng pahintulot naman loob sa main city ng Baye County. Idinagdag na patayin ang lahat ng mga western merchants at i-plunder ang lahat, magloot at magpayaman. Maririnig ang nakakabinging hiyaw ng Loot Army, mangloot at magpayaman, nagmamadaling sumulong patungo sa Baye County City na parabang mga baliw, nagmamadaling lumusab na parabang daluyong. Sa loob ng camp ni Su Quan ay maririnig ang ulat na ang grupo ni Shin lang ay umalis na sa Shuilang City upang tumungo sa Baye County, maging si Sulu ay nagpadala rin ng mensahe dagdag pa ng attendant, umano'y si Magistrate Xiao ay nagtagumpay na gawa ng maambush at mapatay si Zhang Chong. Excellent, tugon ni Su Quan sabay bigay ng utos sa kanyang hukbo na mag-advance, palibutan at i-drive ang mob ni Shin lang patungo sa mga pader ng Baye County City. Idinagdag sa kanyang mga tao na ang plano ng Lord na pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato ay kailangang magtagumpay, hindi maaaring mabigo.
Mula doon ay kumilos na nga ang hukbo ni Su Quan habang sakay sa kanyang kabayo ay napasabi sa kanyang isip na ang brilliant strategy ng kanilang lord ay maghahatid ng kapayapaan sa mundo once na ma-takeover na nila ang Baye County. Ang kanilang Su family ay maaari nang magrebelde laban sa Yu State at makipag-unite sa Qiang. Dito ay makikita ang pagsunod ng tatlong hukbo mula sa tatlong sides which is ang mga bandido ng Three-Eyed Menace hukbo ni Su Quan at monk soldiers ng Great Tribulation Temple, sinusundan ang mob ni Xinlang na ngayoy patungo na sa Baye County City. Matapos ang ilang oras na paglalakad na gawa ng marating ng grupo ni Xinlang ang gate ng Baye County City, agad na humarap sa kanyang loot army. Mga brothers saad niya siya raw ay mayroon ng mga tao sa loob at binuksan na ng mga iyon ang gate, kung kaya ang mga ito raw ay sumugod at mag-plunder hanggang sa sila ay makontento. Mapapansin ang reaksyon ng dalawang commander, hey sigaw nila talaga rong bukas ang gate. Dosha Wulei utos naman ni Xinlang bilasan daw ng mga itong tumungo sa gate isang bagay na agad na sinunod ng dalawa, mga brother sigaw pa ni Xinlang ang mga ito raw ay sumugod patungo sa city at e-plunder ang lahat. Thus ganoon na nga ang ginawa ng loot army at kasabay ng pagtakbo, ay sinabi ni Xinlang sa kanyang orihinal na hukbo na bilisang tumakbo unahan ang mga iyong makarating sa gate, at ganoon na nga ang ginawa nila. Huminto saglit ang loot army nagkatinginan ang dalawang commander, sa pabulong na paraan ay nagtanong si Commander Rabbit kung ano na ang gagawin nila pagkatapos na malooban ang Baye County City sila raw ba ay magdidisband na, sumagot ang isa na ano raw ba kaya kung hulihin nila ang pretty boy na city lord na iyon at e-presente kay Lord Sunan. Meanwhile sa likod naman sa hindi kalayuan ay naging isa na ang tatlong grupo sumigaw si Su Quan na sumugod ng buong puwersa, slaughter ang lahat ng mga hampas lupa. Kill alingaw-ngaw ng boses ng pinagsamang mga sundalo, mapapansing nasa magkabilang gilid na ni Su Quan si Master Kunan ng Great Tribulation Temple at Grand Master Ban Roo ng Chu State. Sa kanyang isip ay napasabi si Su Quan na sa tatlong top-tier masters na narito Xinlang kahit na ito pa raw ay nasa ilalim ng proteksyon ni Sword King Li Chenkyo, ito pa rin ay mamamatay. Lord Xin sambit ng isang commander nagtanong kung bakit hinaharangan nito ang gate. Gusto na raw nilang pumasok patayin ang lahat ng nasa loob, at kunin ang lahat ng kanilang mga pag-aari. Sumagot si Xinlang na siya ay nagbigay na ng order noon na ang maaari lang pagnakawan ng mga ito ay ang shop ng mga western merchants hindi maaaring pagnakawan ng mga ito ang mga shops ng kanilang Yu State. Maaaring patayin ng mga ito ang mga western warriors ngunit hindi ang mga merchants ng kanilang Yu State at mas lalong hindi maaaring gahasain ng mga ito ang mga kababaihan, sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung magagawa ba ng mga ito ang bagay na iyon. Hahahatawa ng isang commander tinanong si Xinlang kung talaga bang iniisip nitong sila ay nasa ilalim pa rin ng kontrol nito, wag na raw nitong linlanggan pa ang kanyang sarili at since sila ay pinagbuksan na nito ng gate, ito ngayon ay wala ng silbi pa sa kanila. Tama yun dugtong ni Commander Rabbit sinabihan si Xinlang na kung siya ito, siya ay magmamadali ng tumakas. Siya raw ay natatakot na hindi nila mapipigilan ang kanilang mga sarili mula sa pagdampot dito at pagpresente kay Lord Sunan. Brother sigaw ng isa pa ang pretty boy na ito ay gusto pa ring kontrolin sila ay gusto nitong pigilan mula sa pagloot at paggahasa sa mga kababaihan ano ang mga ito raw ba ay sumasang-ayon, absolutely not sigaw ng mga kumagsabay dagdag na patayin ang pretty boy na city lord na ito. Napasabi si Xinlang sa kanyang isip na ang mga taong ito na nasa harap ay mga kawatan at hooligans hindi niya na raw pipigilan pa ang mga ito kung gusto ng mga itong mamatay, sabay bigay ng utos sa mga babaeng sundalo na pumasok na sa loob. Kasabay ng paghakbang papasok sa gate ay maririnig ang tawa ng mga kawatan nagsabing ang pretty boy na ito ay walang spine tinakat lang ng kaunti ay umurong na, sila raw ay mag-plunder at kunin ang lahat ng mga kababaihan. Gayunpaman sila ay nagtaka sa tagpong bumungad sa kanila sa loob na patanong sa kanilang isip kung ano ang mga bagay na ito, dali-daling tumakbo ang grupo ni Xinlang patungo sa mga harang. Mula sa mga harang ay lumitaw ang mga sundalo ni Prefect Zhang ganoon din ang mga nasa itaas ng wall, itinutok ang kanilang mga sandata sa mga kawatan. Kasabay ng order to fire ni Prefect Zhang ay ang paglipad at pagtama ng mga palaso sa katawan ng mga kawatan isang bagay na ikinagulantang ng mga nasa likod, hindi maka-atras dahil sa matinding siksikan.
"Damn you bastard," sigaw ng isang commander kasabay ng pag-deflect sa mga paparating na palaso. Sila raw ay nilinlang nito, sumigaw na labanan ang mga ito. Sa parehong sandali ay sumugod na rin si Princess Ningji at tinagpas ang mga nadaanang pangahas, nagbigay ng utos si Prefect Zhang sa mga marksman na wag tumigil sa pagpapakawala at makalipas lang ang 15 minuto, tambak na ang mga bangkay. Sa labas ng city gate ay nakaramdam ng pagkabahala ang iba. Ang lahat ng mga pumasok ay namatay na patanong kung ano na ang gagawin nila, kasabay ng pagsarado ng babaeng sundalo sa gate ay napatanong ang isa kung susugod pa rin ba sila. Ang gate ay tuluyan ng naisarado. Sa loob ay sinabi ni Xin Lang kay Prefect Zhang na mayroon na silang military expenses. Ngayon umano'y ang mga taong iyon ay walang pinagkaiba sa mga bandido, bawat isa sa mga iyon ay mayroong dalang maraming mga barya. Inilahad ni Prefect Zhang na magmula ngayon marami sa mga tao ng Baye County ang magiging kalaban nila, sila ay magiging infamous dito. Well, tugon ni Xin Lang sa posisyon na mayroon sila, ang tanging magagawa lang nila ay ang i-uphold ang bottom line ng kabaitan hanggang doon lang, dahil ang mga soft-hearted na mga tao ay nakatakdang mamatay. Inanyayahan ni Prefect Zhang si Xin Lang na umakyat sa wall. Umano'y dapat nilang bigyan ng surpresa ang army ni Su Quan. Dumugtong si Xin Lang na siya ay umaasang hindi susuka ng dugo si Sunan. Sunan, sambit ni Prefect Zhang kasabay ng paghakbang paakyat sa wall. Umano'y ang lahat ng plano nito ay nabigo at maging ang mga ginto nito ay naging kanilang military expenses upang labanan ito, kaya sa puntong ito dapat lang na ito ay samukan ng dugo. Pagkaakyat nila sa wall ay bumungad ang ingay ng loot army na nasa labas ng gate at sa kanilang likod ay mapapansin ang mga sulo, maririnig ang yabag ng mga kabayo. "Look," sigaw ng isa. Umano'y mayroong army na paparating mula sa kanilang likod at ang mga ito nga ay ang pinagsamang army ni Sunan. Sumigaw si Xin Lang na tumakas ang mga ito bago pa man makarating ang army ni Sunan. Isang bagay naman na ikinaalarma ng loot army, takbo. Dagdag ni Xin Lang, ang mga ito raw ay tumakbo habang sila ay mayroon pang pagkakataon. Idinagdag sa kanyang isip na kapag ang mga ito ay tumakbo sa sapat na bilis ang mga ito ay maaari pang mabuhay sa pleasure gamit ang mga baryang iyon. Sa Notchow City naman, kung titingnan sa labas mukhang normal lang ang lahat, gayunpaman mayroong nangyayaring underlying currents, dahil sa rumor na si Marquis Jinzhou ay namatay sa hindi natural na paraan. Nung una walang naniniwala sa rumor na ito, subalit sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nagpapakita si Count Jinzhou sa publiko at ang kasalukuyang namamahala sa Notchow City ay si Jin Xing. Ang mga barko ng Marquis of Xuanwo ay nag-withdraw na rin mula sa syudad, nag-iwan lang ng iilan. Sa isang kainan ay nagtanong ang isa sa kanyang mga kasamahan kung narinig na ba ng mga ito. Umano'y maging ang mga barko ng Heavenly Daw Society ay tumigil na rin sa paglalayag. Napatanong ang isa kung papaano ito naging posible. Umano'y sa tuwing naglalayag patungo sa karagatan ang mga barko ng Heavenly Daw Society ang mga iyon ay nagdadala ng gabundok na ginto pagbalik. Bakit daw ba kaya bigla na lang tumigil ang mga iyon? Sa patanong na paraan ay sinabi ng isa na hindi raw ba kaya na talagang mayroong nangyaring masama sa Marquis. Hoy, sabat ng isa pa, hinaan daw nito ang kanyang boses. Inilahad ng isa na ilang araw na ang nakararaan lumitaw ang Marquis of Xuanwo sa syudad, gayunpaman walang sino man ang lumapit, dahil sinasabi ng marami na iyon ay body double lamang ng Marquis. Samantala sa loob naman ng isang partikular na underground chamber sa Notchow City ay sinabi ni Zhao Yan na hindi pa bumabalik sa kanya si Kutuhuan upang mag-report, kung kaya hindi niya mabi-verify kung talaga bang patay na si Marquis Jinzhou o hindi. Kasabay ng pagtayo ay idinagdag na si Mulan ay hindi magaling pagdating sa pagtago ng emosyon, kung kaya siya raw ay tutungo sa Xuanwu City, subalit ang ideyang ito'y mariing kinontra ni Mr. Xu ng Yinyuan Bank. Inilahad na ang bagay na ito ay lubhang napakahalaga. Ang Crown Prince, ang Highness, ay hindi maaaring ma-involved. Idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang Xu family ay ang siyang sumusuporta sa Crown Prince, sila ay hindi maaaring mag-take ng risk. Nagtanong kung alam ba nito kung magkano ang perang hiniram ni Emperor Ning Yuan Xian. Nagtanong si Zhao Yan kung magkano. Sumagot si Mr. Xu na 2.3 million gold coins. Hindi makapaniwala si Zhao Yan sa kanyang narinig. Hindi makapaniwalang humiram ang Emperor ng ganoon kalaking halaga para lamang sa digmaan. Isa pa, iyon ay humiram ng walang collateral, kung kaya kapag iyon ay pamalya, napaka-imposible na ma-recover pa ng Yinyuan Bank ang utang na iyon.
Idinugtong ni Mr. Shu na bukod pa dun upang makuha ang Nacho City ang kabuoang gastos nila ay umabot na sa 1.5 million hindi pa kasama ang 30,000 army na nakahanda ng lumaban. Ang battle para sa syudad ay nalalapit na at wala silang ibang choice kundi ang manalo. Idinagdag kay Zhao Yan na ito ngayon ay maaari nang umalis mayroon silang sariling mga paraan upang makumpirma ang kamatayan ni Jinzhou. Pagkaalis ni Zhao Yan ay pumasok sa silid ang isa pang individual, tinawag binigyan ng utos ni Mr. Shu na tawagin si Snowman, nagsabing gusto niya ng kumpirmasyon sa kamatayan ni Jinzhou. Makalipas ang kalahating oras ay makikitang ikinakabit ng isang shop owner sa labas ng kanyang shop ang isang sign na nakadesinyo bilang snowman, isang bagay na umagaw sa atensyon ng mga dumaan, makikitang nag-oobserba ang isang hindi tukoy na individual sa isang sulok. Pagsapit ng takip-silim ay tumungo ang individual sa kinaroroonan ni Mr. Shu, nagtanong si Mr. Shu kung ang snowman ba sa Great Snow Mountain ay natunaw na. Hindi pa tugon ng individual subalit ang Great Calamity Palace ay malapit nang mag-collapse, at dudurugin nun ang dalawa sa mga paa ng Great Snowman, 3 na lang ang maiiwan. Siya nga pala ang mga ito ay nagsasalita sa code at ang individual na ito ay isang spy na nagtatago sa codename na Snowman, isang spy na nag-i-infiltrate sa Jin family. Nagtanong si Mr. Shu kung si Jinzhou ba ay patay na sumagot si Snowman na hindi niya nakita ang katawan nun subalit nakita niya ang katawan ni An Zaishi, maingat na binubuhat. Nagtanong si Mr. Shu kung mayroon ba itong nakita sa gabi ng assassination sumagot si Snowman ng wala. Siya ay wala doon ng sandaling iyon at nung oras na ng kanyang duty, hindi niya na nakita pa si Marquis Jinzhou. Nagtanong si Mr. Shu kung mayroon bang kung anong nangyayari sa loob ng kastilyo sumagot si Snowman, na si Mulan ay pasekretong pumasok sa Nacho City. Ano narito si Mulan sambit ni Mr. Shu sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla umano'y iyon ay palaging nakaestasyon sa Xuanwu Mansion ngunit iyon ay inabandona nun sa pagkakataong ito, tinanong si Snowman kung ano ang ekspresyon ni Mulan nung pumasok sa Nacho City, sumagot si Snowman na iyon ay mukhang naguguluhan. That's right sambit ni Mr. Shu sa kanyang isip umano'y hindi pa alam ni Mulan na si Jinzhou ay namatay iyon ay hindi magaling sa pagtago ng emosyon, kaya iyon ay madali lang na masin through. Iyon ay narito sa Nacho City upang mag-take charge, nagtanong si Snowman kung ano ang mga plano nito para sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Sumagot si Mr. Shu na i-arrange nila ito upang makapasok sa mas mataas na posisyon sa susunod na ilang taon sabay dagdag na iyon lang muna sa ngayon bumalik na muna ito, at nagpaalam na nga si Snowman. Sa kanyang isip ay idinagdag ni Mr. Shu na ang Yu State ay isang malaking chessboard at ang kanyang Yin Yuan Bank ay nakapag-invest na ng malaki sa larong ito, sila ay hindi maaaring matalo. Your Majesty pakiusap wag na raw itong maglaro pa ng mga tricks, at sinabi ni Shu Tinggayo ang bagay na iyon dahil para sa kanya ang pinaka-unpredictable na player sa board ay ang Emperor. Pinatindi nun ang komprontasyon laban sa Hari ng Wu, at nag-deploy ng 60,000 hukbo mula sa hanay ni Marquis Nanggaoao at sa kasalukuyan, ang Yu State ay nakapag-deploy na ng 100,000 hukbo sa kabuuan ng Chanbei Province defensive line at bukod pa dun ay tinipon ng Emperor ang puwersa ni Nanggaoao, Third Prince Ning Qi at Count Wu Jiaoshuang sa ilalim ng kanyang command. Dahil sa wala ng iba pang choice ang Hari ng Wu na initially ayaw ng decisive battle, ay desperate na tinipon ang kanyang hukbo malapit sa border at sa kabuuan, ang dalawang leader ng bansa ay nakapag-gather ng mahigit sa 200,000 hukbo sa loob lang ng kalahating buwan. Si Qiu Hao na kasalukuyang Lord ng Heavenly Wind City ay nabagabag ng husto dahil pagkatapos na umalis ni Zhang Do sa Nu River Prefecture ang kalahati ng Thunder Province ay nahati sa dalawa, ang kalahati ay ang siyang pinamumunuan niya habang ang natitirang kalahati naman ay ibinigay sa Nu River Prefecture Garrison. Idineklara ng Emperor si Jin Shiying bilang Lord ng Nacho City, habang si Qiu Hao naman bilang Lord ng Heavenly Wind City. Originally ang plano ni Qiu Hao ay ang sundan si Zhang Chong gayunpaman hindi niya inaasahang ito ay mabibilanggo kung kaya upang makasurvive ay inilipat niya ang kanyang katapatan sa Crown Prince at pagkatapos nun, ang kanyang 3,000 hukbo ng mga pirata ay nag-expand patungo sa 5,000. Gayunpaman ang good times ay hindi nagtatagal dahil makalipas lang ang ilang buwan pagkatapos na tinagpasan ang kanyang pondo, siya ay naubusan.
Ang kanyang hukbo ay binubuo ng mga pirata subalit sila ay hindi makapanloob kaya papaano ito gagana. Anumang oras ang mga piratang ito ay maaaring magrebelde sa kanya, hanggang sa dumating ang turning point. Sa mansyon ng Heavenly Wind City ay tinanong ng envoy ng Wu Kingdom si Qiu Hao kung ito ba ay nakapagpasya na, umano'y hanggat mag-agree lang ito ang lahat ng mga gold coins na ito ay mapapasa kanya. Sumagot si Qiu Hao na ito ay isang napakahalagang bagay kaya kailangan niya muna itong pag-isipan ng mabuti, inilahad ng envoy na ngunit siya ay natatakot na wala na silang oras para doon. Una si Sunan ay magre-rebelde na at ang Qiang ay malapit ng mag-invade sa Yu State, at pangalawa ang decisive battle sa pagitan ng Hari ng Wu at Emperor ng Yu State ay malapit ng magsimula. Ang pinagsamang puwersa ng Su at Qiang Army ay aabot ng mga 70 hanggang 80,000 hukbo, ang timog na parte ng Jiangxi Province ay madali lang nababagsak. Bukod pa doon ang Su Qiang armies ay maaaring makipagsanib puwersa sa army ng Chu Kingdom upang atakehin ang army ni Zhong Yao sa magkabilang panig, ang mga iyon din ay maaaring mag-advance patungo sa silangan upang atakehin ang vulnerable na capital. Ang Emperor ng Yu ay masyadong nagpo-focus sa harapan subalit nakaligtaan ang likuran, kung kaya ang magiging decisive battle nun laban sa Hari ng Wu ay magdudulot sa kanya ng pagkatalo, ang Yu State ay mawawalan ng at least 1/4 o higit pa mula sa kanilang teritoryo. Idinagdag kay Qiu Hao na kung kaya kapag ito ay umanib ngayon din sa kaharian ng Wu ang importansya nito ay magiging napakatindi, subalit kapag naghintay pa ito hanggang sa magsimula ng matalo ang Yu State bago tuluyang manampa ng katapatan, then ang importansya nito ay maglalaho. Napasabi si Qiu Hao sa kanyang isip na iyon ay totoo gayunpaman, pumasok sa isip niya si Xinlang at Marquis Jinzhou nang biglang sinabi ng envoy na si Jinzhou ay patay na. Ano hindi makapaniwalang sambit ni Qiu Hao, inilahad ng envoy na si Ku Tuhuan ang pumatay. Sinabi ni Qiu Hao na iyon ay hindi maaari sapagkat ang pinapatay lang ni Ku Tuhuan ay ang mga taong masyado ng masama at although si Jinzhou ay kanyang kalaban, alam niya kung gaano katanyag ang mabuti ng karakter kung kaya, papaanong magiging posibleng iyon ay papatayin ni Ku Tuhuan. Sumagot ang envoy na iyon ay dahil sa si Ku Tuhuan ay isang blade na hawak ng isang partikular na mahalagang tao sa Yu State, kung kaya Lord Qiu Hao ito raw ay gumawa na ng mabilis na desisyon, sabay dagdag na ang Hidden Yuan Society ay nakahandang magbayad ng 350,000 gold coins para sa military expenses hanggat ito ay sumang-ayon lang na umanib sa kanila. 350,000 gold coins sambit naman ni Qiu Hao sa kanyang isip iyon daw ay sapat ng pangtustos sa kanyang army para sa mga susunod na ilang taon ang Hidden Yuan Society at Wu Kingdom ay nakahandang magbayad ng ganoon kalaking halaga, makuha lang ang Nochao City. Sa kabilang banda naman kapag ang Yu State ay tuluyan ng bumagsak hindi niya na matutustusan pa ang kanyang hukbo kaya sa ngayon ay wala na siyang iba pang choice, idinagdag ng envoy na ibibigay pa rin nila rito ang Tianfeng Island, at ibibigay rin nila maging ang Wangya Island. Kasabay ng pagdila sa kanyang lobby ay nagtanong si Qiu Hao kung maaari din ba siyang bigyan ng mga ito ng noble title. Inilahad ng envoy na sa paparating na battle para sa Nochao City kapag ito ay nakagawa ng malaking kontribusyon, ang kanilang hari ay nakahandang ito ay gawaran ng titulong Earl of Tianfeng. Malaking kontribusyon sambit naman ni Qiu Hao sa kanyang isip so ang gusto raw ba ng mga ito ay gamitin niya ang kanyang mga barko upang edil ang Jin family, well ito na raw ang kanyang chance upang umangat muli. Agad na lumuhad sa harap ng envoy upang manampa ng katapatan sa Hari ng Wu, siya ay binasahan ng envoy ng Imperial Edict at bukod sa titulong Lord of Tianfeng City, siya ay binigyan din ng titulong General of the Sea of the Pacific. Maraming salamat Your Majesty sambit ni Qiu Hao maraming salamat sa kabaitan nito umano'y ipinapangako niyang susuklian niya ang kabaitan nito, kahit na ang ibig sabihin pa nun ay magkapira-piraso ang kanyang buong katawan. General sambit ng envoy ito raw ay maghanda ang kanilang army ay malapit nang dumating sa syudad nito upang maghanda para sa malaking atake, dudurugin nila ang mga kalaban at kukunin ang kanilang mga syudad at isla. Sa labas naman ng gate ng Baye City ay nagtaka si Su Quan sa kanyang nadatnan na patanong kung bakit tumatakbo ang mga rioters ano ang nangyayari, sino ang nasa loob ng syudad.
Nagulantang nang makita si Zhang Chong at Xin Lang sa itaas ng wall, hindi makapaniwalang nagawang ma-takeover ng mga ito ang buong syudad sa loob lang ng isang gabi. Ano si Xiao Watchang daw ba at yung iba pa ay mga walang silbi, ang mga iyon daw ba ay mga lapdogs lang na pinalamon ng kanilang Su family? Papaanong nangyaring natalo ang mga iyon sa loob lang ng isang gabi? Originally ang dapat na mangyari lumusab na parang bagyo ang mga rioters patungo sa syudad, then si Xiao Watchang ay makikipag-coordinate sa army, makikipag-coordinate sa loob at labas, annihilate ang hukbo ni Zhang Chong at ang rebel troops ni Xin Lang. Subalit ngayon ang White Knight ng Baye City ay naglaho na, at ang mga rioters ay nagsitakbuhan na. Hindi umano'y kailangan niya munang patayin ang mga rioters na ito. Ang mga ito ay wala pa ring panama sa kanila, nagbigay ng utos na patayin ang lahat ng mga rioters at kunin ang lahat ng kanilang mga na-loot at na-plunder. Mukhang ganoon na nga ang mangyayari. Mga tanga, sigaw naman ni Xin Lang sa mga looters. Ang mga ito raw ay sa gilid ng wall tumakbo, at ganoon na nga ang ginawa nila. Sumigaw ang isa na habulin ang mga ito habang nagbigay naman ng utos si Prefect Zhang na magpakawala ng mga palaso, pinuntirya ang mga kalabang malapit sa wall. Xin Lang, sigaw ni Su Quan, ito raw ay pangahas, nililigawan nito ang kamatayan. Tumungo sa dalawang masters at nagsabing magmula ngayon siya ay aasa na sa mga ito. Sumagot si Grandmaster Ban Roo na ngunit siya ay hindi isang sundalo, umano'y ang kinikilala niya lang na kalaban ay si Li Chenkyo. Kung ganun saad ni Su Quan, kung ganun Master Ban Roo, ito na raw ang bahala kay Li Chenkyo at Master Kunan, ibibigay niya rito si Zhang Chong. Alright, tugon ng kalbo, idinugtong ni Su Quan na para naman kay Xin Lang, siya na ang bahala sa taong iyon. Ilang sandali lang ang tatlo'y nagunahan sa pag-akyat sa wall. Pagkarating sa itaas ay sinugod ni Grandmaster Ban Roo si Li Chenkyo, subalit napaatras sa impact. Ano, gulat na sambit naman ni Su Quan sa kanyang nasaksihan na gawang mapa-atras ni Li Chenkyo si Master Ban Roo. Well, iyon daw ay hindi na mahalaga pa since ang plano lang naman talaga ay ang ma-restrain nito si Li Chenkyo. Kasabay ng pagsugod ay idinagdag sa kanyang isip na madali lang na mapapatay ni Master Kunan si Zhang Chong, at kapag napatay niya na si Xin Lang tapos na ang laban na ito, mapag-aalamang si Su Quan pala ay mayroong mataas na martial arts skills at ito ay hindi nalalayo kay Marquis Sunan pagdating sa lakas. Sumugod si Master Kunan patungo kay Prefect Zhang, subalit bigla na lang hamarang si Princess Ningjia pagkatapos na Samalag ay umatake, dahilan upang mapa-atras ang kalbo. Kapansin-pansin ang pagkabigla ni Master Kunan, sa kanyang isip ay napatanong kung sino ang taong ito, papaanong nangyaring ang martial arts nito ay nasa ganitong level, umano'y ito ay nasa level ng mga Grandmaster. Xin Lang, you little rascal, ito raw ay mamatay na sambit ni Su Quan sa kanyang isip kasabay ng kanyang pagsugod kay Xin Lang, ang kanyang atake ay bigla na lang hinarang ni Dasha. Agad na nag-sidestep si Su Quan upang makalapit sa target, gayunpaman sa pagkakataong ito, ay si Prefect Zhang naman ang hamarang. Ang bagay na ito'y naging dahilan ng pagtataka ni Su Quan, napatanong kung bakit narito ang Zhang Chong na ito, hindi raw ba't dapat napatay na ito ngayon, kasabay ng mura ay inatake ng direkta si Prefect Zhang. Nagawa niyang masugitan si Prefect Zhang, gayunpaman sa loob lang ng split second ay nakatanggap din ng atake mula kay Dasha dahilan ng pagkawasak ng kanyang espada, napaatras, napamura, tumilapon, ito raw ay imposible. Mula dun makalipas lang ang ilang sandali, maging si Grandmaster Ban Roo ay tumilapon na rin, bumagsak sa labas ng wall kung saan naruroon ang sugatang kalbo at si Su Quan. Tumangala si Su Quan, itinoon ang paningin kay Princess Ningjia na nakadisguise bilang Ning Baying, napatanong kung who on earth ang taong iyon. Idinagdag na hindi niya maaaring mamiss ang tsansang ito, umano'y niinimbitahan niya pa si Grandmaster Ban Roo at sumubok, ngunit still, hindi niya pa rin magawang mapatay si Xin Lang. Nagbigay ng utos si Prefect Zhang na magpakawala ng mga palaso, isang bagay naman na agad na isinagawa ng mga sundalo dahilan upang muling mapamura si Su Quan, nagbigay ng order na umatras. Kasabay ng pagtakbo ay inilahad sa kanyang isip na walang dapat na ipag-alala dahil ang kanyang espada ay mayroong lason, ang Zhang Chong na iyon ay mamamatay pa rin. Sa itaas ng wall ay biglang napaluhod si Prefect Zhang, isang bagay naman na ipinagtaka ni Xin Lang sapagkat hindi ganoon kalalim ang sugat na natamo nito, kaya agad niyang inactivate ang kanyang eye prowess, natuklasan ang patungkol sa lason.
Agad na inutusan si Dasha na sipsipin palabas ang lahat ng dugo mula sa sugat ni Prefect Zhang. Si Dasha ay agad na tumalima, ibinuga ang nasipsip niyang dugo. Luksambit niya kay Xinlang, tingnan daw nito ang kanyang nasipsip na dugo, ito raw ba ay naparami? Well done, puri ni Xinlang. Mula doon ay naglabas ng scalpel si Xinlang, sinabihan si Prefect Zhang na ang laman at dugo na nasa parteng sugat nito ay nalason, kailangan niyang hiwain ang na-infect na laman kaya pakiusap magtiis muna ito saglit. Okay, tugon ni Prefect Zhang. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang sugat ay natahi na rin ni Xinlang, inilahad kay Prefect Zhang na si Su Quan ay gumamit ng snake venom. Idinagdag na bibigyan niya ito ng prescription at kapag ka ito ay ininom nito araw-araw edi maglalaon ay tuluyan ng matatanggal ang resido ng lason. Napasabi si Prefect Zhang sa kanyang isip na sa muli ay iniligtas na naman ni Xinlang ang kanyang buhay. Kasabay ng pag-stretch sa braso ni Prefect Zhang ay inilahad ni Xinlang na sila ay nagkaroon ng great progress sa unang hakbang. Sa ngayon ay wala nang iba pang choice si Sunan kundi ang mag-astang palaso sa bowstring, nagpatuloy si Xinlang sa topic na ito. Ilang sandali pa ay inilahad ni Prefect Zhang na si Young Master Xin ay talagang napaka-formidable, idinugtong sa kanyang isip na ang plano ni Sunan upang ma-achieve ang multiple goals ay clever at vicious, subalit iyon ay napaka-greedy. Ang tens of thousands na mga rioters ay mayroong hawak na napakalaking halaga at bilang ng mga gold coins kaya si Sunan ay nag-aalala na ang mga iyon ay makatakas, at ngayon ang malaking bilang ng army ni Su Quan ay hinahabol ang mga iyon subalit hindi rin makakakuha ng benefits. Kung kaya anong uri ng blow iyon sa kanilang moral habang sila sa kabilang banda ay nagawang ma-takeover ang Baye County at nakakuha ng malaking halaga ng gold coins, na nangangahulugang siya ngayon ay makakapagpatuloy na sa pag-recruit ng mga sundalo mula sa city patungo sa kanyang army at mula rito, ay nagpatuloy ang train of thought ni Prefect Zhang patungkol sa binabalak na rebelyon ni Sunan. Ilang sandali pa ay inilahad ni Xinlang na si Sunan ay magdideklara ng rebelyon laban sa Yu State at independence at ang tansya niya, pinakamalayo na ang 3 araw. Kapag ka iyon ay nangyari ang army noon na nasa mahigit sa 10,000 ay magla-launch ng fierce attack sa syudad na ito at pagdating ng sandaling iyon, natitiyak niya rong si Prefect Zhang ay sa ilalim sa matinding pressure. Sumagot si Prefect Zhang na iyon ay kailangan niyang kayanin dahil kung hindi magiging katapusan na nila, yumoko si Xinlang. Lord Zhang, sila raw ay umaasa rito, pakiusap ito ay mag-hold on, kailangan nitong mag-defend sa loob ng at least 1 buwan. Tinitiyak niya rong siya ay makakapag-lead ng malaking army at aatake mula sa lahat ng sides, dudurugin nila ng tuluyan ang rebel army ni Sunan. Lord Zhang, siya raw ay aalis na habang sila ay hindi pa napapalibutan ng army ni Su Quan, at ganoon na nga ang ginawa niya. Sinabi ni Princess Ningjia na hindi raw ba't dapat na manatili rito si Xinlang upang tumulong sa pag-defend sa city, hindi ba't dapat na iyon ay manatili rito hanggang sa dumating ang kanilang main force. Sumagot si Prefect Zhang na ayaw maghintay ni Young Master Xin sa main army ng Majesty, ang gusto nun silang dalawa ang dumurog sa Su family. Ano pa, sigaw na sambit ni Princess Ningjia, nagtanong kung nahihibang na ba ang mga ito, iyon daw ay imposible, dahil ang combined army ng mga ito ay nasa 4,000 lang. Umano'y ang magawa lang ng mga itong madelay ang rebel army ni Sunan, iyon ay maituturing ng malaking tagumpay, ang sumubok na durugan ang malaking army ni Sunan ay isa lamang pipe dream. Sinabi ni Prefect Zhang na ang pressure na nakatuon sa balikat ngayon ni Xinlang ay hindi mas magaan kaysa sa kanya, kailangan nung umasa sa 200 mga female knights upang i-eliminate ang 40,000 mga sundalo ni Alute, at bukod pa doon iyon ay kailangan niyang maisagawa sa loob lang ng kalahating buwan. Ano, sambit ni Princess Ningjia, nasa mahigit sa 200 tao lang binabalak na durugan ang 40,000 mga kalaban at papaano naman daw ba binabalak ng taong iyon na gawin ang bagay na iyon, sumagot si Prefect Zhang na hindi niya rin alam. Ano, sigaw ni Princess Ningjia, hindi nito alam yet ito ay naniniwala sa taong iyon, hindi nito alam subalit ipinagkakatiwala pa rin nito ang kanyang buhay sa taong iyon, sumagot si Prefect Zhang na wala na siyang iba pang choice. Inilahad na siya at si Young Master Xin ay ipinadala rito ng Majesty. On the surface siya ay ang leader habang si Young Master Xin naman ay ang assistant, gayunpaman ayaw magpatalo ni Young Master Xin. Hindi maaaring sila ay magkaroon ng infighting,
kaya hayaan na lang nilang si Young Master Shin ang maging leader at siya ang maging assistant. Sumigaw si Princess Ningjia na ang mga ito ay nahihibang na ire-report niya sa Majesty ang patungkol sa bagay na ito, umano'y napakalinaw na ang decree ng Majesty ay i-restrain lang ang army ni Sunan at hindi i-annihilate. Pakiusap tugon ni Prefect Zhang pakiusap gawin nito kung ano ang gusto nito ang palaso ay nasa bowstring na, kaya siya ay wala ng iba pang choice bukod sa kumilos. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kampo ni Su Quan kung saan makikitang mayroong paparating na ulat, at nang ito'y kanyang tingnan ay napag-alamang ang nakumpiska lang mula sa mga rioters ay nasa 30,000 gold coins lang ang ibang mga gold coins ay naglaho. Inilahad sa kanyang isip na yung mga taong nakaplunder ng pinakamalalaking halaga ay ang hinayaan ni Shin lang na makapasok sa gate ng Baye City, ibig sabihin ang mga gold coins na hawak ng mga iyon ay mapupunta kay Zhang Chong magiging kanyang military expenses. So pagkatapos daw pala na maghabol ng kanyang army sa loob ng napakahabang oras sa bandang huli tira-tira lang ang napunta sa kanila, tinanong ang sundalo kung gaano karami sa tingin nito ang nawalang gold coins mula sa kanila sa pagkakataong ito. Sa nanginginig na paraan ay sumagot ang sundalo na tinatayang nasa 1,000,000, ang savings ng mga Western Region merchants sa loob ng ilang taon ay naubos lahat sa ginawang panloloob. So sambit ni Su Quan sa kanyang isip lumalabas daw pala na sa kabila ng pagsubok ng kanilang lord na makuha ang tatlong bagay sa isang pagkakataon, sa bandang huli ay nawala sa kanila ang lahat.